talagang kinasuhan na po, no? Etong si Digong sa kanyang pahayag, mga kaibigan, no? So, si General Torre po, mga kaibigan, ang nagkaso. Sabi ko nga, maasahan talaga ito si General Torre. So, mga kaibigan, medyo panoorin natin yung sinabi ni General Torre, no? Maiksing video lang ito, mga kaibigan, no? So, palabas lang natin saglit, no? Yung itong sinabi ni General Torre kung bakit niya kinasuhan itong si Digong. Tatlo sila namin case, ha? I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanyang mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Specific statement po that you made. Ay, gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bumbahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Revilla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagaan joke na lang. Okay? Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, kung proprio po ba ito, may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman, and it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Eh, maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Eh, hindi malayo na gayahin ng, or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari yan eh, di ba? Tama. Correct. Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na Correct. hindi na natin naintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila mga vigilante nila mga palusot. Tama. The fact remains na maraming namatay dahil Correct. he encouraged it during his term. True. Ano po yung mangyayari sa susunod after yung case? We will be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation, and formally he will be given a copy of the complaint na pinakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, Right. as a policeman. Because anybody can file that. So hindi mo naman hihintayin kung sino pa. Eh, para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG. Tama. Kung hindi natin Galing talaga ni General Torre. Saludo ako dito. Tahimik lang sa sidelines. Pero talagang galit din naman. Hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Sir, ano po ba? Kinonsult yung higher officers sa PFP before meeting this moving forward? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, Correct. hindi ba ito kayo sa Federal Chief Escalero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang ilalabas ng cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na Tama. nandito tayo, premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. True. Sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, Correct. we deem it necessary to file the case. Tama. Under the guidance of the Chief PNP. Correct. Just sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves. Kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun, kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. Right. They can contact us, we can send investigators to get their statements, and we can file the case. Wala po bang political Correct. pressure given that the Vice President is in a similar situation with the firing of the FBI cases there? Alam nyo, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y Tama. ginagawa to para Correct. tingnan ng politika. Wala kaming politika dyan. True. Ang nakalagay True. dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Tama. Pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Correct. Na ng isang tao na palaging
nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang True. Tama. Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case bill up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng Unlawful DOJ utterances. ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming may pinafinal ako, inciting to sedition. Mm. At inciting to sedition naman talaga, kanyang kung ginawa. So, pag-inciting to sedition, unlawful utterance. Yes. So, pwede makakakita kaya sir ng papel na Iniligay namin muna sa docket. So, unlawful utterances at saka inciting to sedition. Sir, Yan. So, yan ha. So, yan mga guys ha. So, ang ikinaso kay Duterte, yan. Dali nga, sulat nga natin, baka makalimutan natin. Unlawful utterances. Unlawful utterances. Ito yung mga sinasabi niya na mga masasamang sinasabi niya tungkol doon sa pagchuchugi daw ng 15 no na senator. O, given siya ay dating pangulo ng Pilipinas, lawyer pa, no, lawyer siya, dapat ano siya alam dapat niya kung ano yung mga sinasabi at hindi, lalong-lalo na meron siyang mga tinatawag na mga blind supporters, no? So, pwede itong gamitin ng kanyang mga blind supporters para magganon na ng mga senador, no? Tapos, inciting to sedition. Inciting to sedition. Itong inciting to sedition na to, madalas ginagawa ito ni Duterte, no? Kung maaalala nyo, yung mga rally, yung kapag mayroon siya mga press conference, madalas niyang ginagawa to, no? Yung yung pagsasabi niya sa mga militar na i-withdraw nyo na, mag-withdraw na kayo ng support dyan. Kailan ba kayo? Meron pa yung yung nakita ko guys, no? Malinaw na malinaw. Yung sinasabi niya, malinaw talaga na kailan ba kayo sa suporta sa isang addict na presidente? You know, tapos sinasabihan niya yung mga militar na nasa kamay ninyo. Kayo ang kumbaga may power para makapagpalit ng gobyerno. So ito talaga malinaw, inciting to sedition, tsaka itong unlawful utterances. Biruin mo, former president ka, meron ka pang mga blind followers, so tama nga naman pwede itong gamitin, no, ng kanyang mga blind followers para tsumugi ng mga senatorial. Nang sa ganun ay mailagay yung senatorial candidates nitong si Duterte. So, alam niyo, tama itong sinasabi ni General Torre na yung pagpa-file niya nitong kaso na to as an ordinary citizen at saka bilang isang major general, no, ng CIDG, na tama lang ito mga kaibigan. Kasi biruin mo ha, parang ano to, insulto. Insulto ito sa mga authorities, no? Sa mga kapulisan, sa mga men in uniform. Insulto ito na biruin mo mga kaibigan, former president ka, magbibitiw ka ng ganyan. Di ba ano yan? Parang criminal offense. Parang criminal offense yan kasi biruin mo, maggaganon ka. Tapos, magbubomba ka ng mga senators. Kung natupad yan, ando na yung krimen, di ba? So, insulto ito mga kaibigan. At ang matatamaan nito ay yung mga kapulisan. Kasi ibig sabihin, kapag ito ay kanilang pinabayaan lang, sasabihin, ay, grabe naman mga pulis dyan sa Pilipinas. Ang mga pulis naman pala sa Pilipinas ay mahihina. Grabe naman. So, merong ganun mga kaibigan, no? Kasi, kita mo, real talk tayo guys, pumunta kayo sa ibang bansa. Subukan nyo pumunta sa ibang bansa at subukan nyo mga kaibigan magsalita kayo ng ganyan tungkol sa isang elected o sa mga opisyales o kaya sa mga kandidato, mga politiko. Tingnan nyo mga kaibigan. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa inyo. Kulong kayo. Dito lang nangyayari sa Pilipinas na ayan, nagsalita na lahat ng threat. Nag-threat na lahat sa Pangulo, First Lady, tatlo ha, o papatsugi, pagkatapos nakakalaya pa rin. Grabe ang demokrasya natin, sobra-sobra ang ating demokrasya. Kaya nga mga kaibigan, natuwa ako dito sa ginawa ni General Torre. Kasi talagang sabi ko, wow, General Torre talaga ang malakas. Deserve niya talaga na pagkatapos nitong si Marbil, deserve talaga na siya ang ipalit
pagkatapos ni Marbil. Kasi talagang ano eh, atapang tao, General Torre, at ginagawa talaga yung kanyang tungkulin. Kasi ito naman talaga ang dapat gawin ng mga kapulisan natin na kapag meron silang nakikita ng mga ganitong bagay, hindi dapat sila yung nakaupo lang, pagkatapos mag-aantay lang, o sino kaya baka may mag-file ng cases, o saka tayo a-action. At least ito, guys, ang galing, General Torre. Hindi na niya hinahayaan na merong mag-file ng case, siya na mismo. Kasi tama naman siya eh. Siya ay citizen of the Philippines, mga kaibigan. Isang patriotic, no? Citizen of the Philippines. At the same time, Major General pa. May katungkulan. Di ba? Pagkatapos, manunood lang siya, mag-aantay lang siya kung sino ang magfa-file. So, tama si General Torre dito. Hindi na niya hinintay na merong mag-file. Siya na mismo ang nag-initiate para mag-file. At dahil dito sa ginawa ni General Torre, maaaring mga kaibigan, marami pang susunod na magpa-file. Kasi nakikita nila, si General Torre, yung kanilang magiging lakas, ang kanilang magiging example na nag-file. So, marami dyan mga kaibigan, baka susunod na rin yan na mag-file. Lalong-lalo na yung mga senatorial bet. Yung mga senatorial candidate. Kasi sila daw yung igaganon eh. Di ba? Kasi kung titingnan natin, sila dapat yung talagang nag-file dito. Sila dapat yung talagang nagreklamo. Ano ba yung mga yan? Mga duwag ba yung mga yan? So, kakalampagin natin mga senador. Ano? Naduduwag kayo kay Duterte? Kaya ayaw nyo magsampa ng reklamo? Kung naduduwag kayo hanggang ngayon kay Duterte, na wala na siya sa katungkulan, ay naduduwag pa rin kayo. Aba, ano pa't naging senador kayo ng Pilipinas? Baka naman hindi nyo kami kayang ipagtanggol pagdating ng araw na kailangan namin ang inyong pagtatanggol. Diba? Kaya kinakalampag natin yung mga senador. Magano kayo? Magsampa kayo. Kasi kayo yung kayo yung pinagbabalakan eh. Ayan na nag-initiate na si General Torre. So kayo naman, magreklamo kayo, magsampa kayo ng reklamo. At huwag niyong hahayaan na nandyan lang kayo, na nakaupo, na nag-aantay lang kayo ng kung anong mangyayari. Kasi tama si General Torre. Bagong Pilipinas na, hindi na pwede yung ganyan na walang ginawa kundi banta, puro kill. Pagkatapos kapag sila sinita, sasabihin, joke lang. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng gawing joke ang buhay ng tao. Tandaan nyo, ang pagkitil ng buhay ng tao ay hindi maaaring gawing joke. Lalong-lalo na, nung nagsabi si Duterte tungkol sa mga order niya ng mga shoot to kill, anong nangyari? Merong 30,000 na natsugi. So, ibig sabihin, meron siyang kakayanan na mag-utos at magpatsugi. Aantayin pa natin na merong mga matumba ng mga senador na walang maglalakas ng loob na mag-file. Tapos, bigla na lang may matutumban ng mga senador. Mga kaibigan, mapalad tayo ngayon kasi nandito na si General Torre. At eto, mga kaibigan, no? Sa tingin ko si General Torre ang papalit na PNP chief. Kasi sa nakikita ko ngayon, siya lang talaga ang nababagay na pumalit, no, kay Marbil bilang isang PNP chief. After election, mag-i-step down na yan si Marbil kasi in-extend lang sandali ni PBBM kasi nga mag-i-election. Mahirap daw magpalit ng PNP chief kapag mag-i-election kasi at least si Marbil, alam na niya, no, kabisado na niya yung kalakaran. So tama naman si PBBM doon. But after the election, ayan na, mag-i-step down na yan at papalitan na yan ng bago. So si General Torre talaga ang karapat-dapat dito na maging PNP chief, no? So nakakatawa mga kaibigan dahil eto, meron tayong, wala pa nga, hindi pa nga PNP chief pero meron tayong General Torre ngayon na talagang nag-i-step up palagi, na talagang siya yung lagi nag-i-initiate
para magdemanda. No? So, mga kaibigan, tingnan nga natin gaano kabigat ba yung sinasabi ni Digong. Kasi mga kaibigan, pinagtatanggol siya ng kanyang mga minions, no? Pinagtatanggol siya. Sandali, John Sanch, dapat si Major General Torre ang papalit kay General Marbil. Sa tingin ko nga, no? Sa tingin ko, siya ang papalit. No? Sa tingin ko lang, no? Tommy Caparos, dami nanonood, ma'am. And Rolando Serino, Leo Erilia, ikaw, huwag kang padalos-dalos sa mga kita, baka ikaw mabulag. Bakit mo inaaway si Leo Erilia? Yan. So, tingnan natin kung bakit niya inaaway. Cardo Kalumpang, Madam, kailan nagbago ang Pilipinas? And then, alam nyo, para sa inyo, walang pagbabago kasi wala kayong pag-asa sa buhay. Ganun talaga yun. Kapag ikaw ay patapon, palaging nasa mo, walang... Ayan, kasi inuunahan mo ako no? Iba pa naman ako pag nagsalita, no? Yan, Cardo Kalumpang. Sabi kasi ni Cardo Kalumpang, Madam, kailan nagbago ang Pilipinas? So ito sasabihin ko sa iyo, Cardo Kalumpang, no? Bago tayo tumuloy sa ating topic. Ito sasabihin ko sa iyo. Ikaw kasi, yung buhay mo siguro patapon, no? Ganun talaga kapag ang buhay mo patapon, kahit ano pang ganda ang ino-offer sa iyo, kahit anong ganda pang nakikita mo sa paligid mo, lahat yan hopeless. Parang sinukring. Nung tinanong siya, Madam, ano bang masasabi mo? Huwag kang tanong. Hopeless. 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 Ang sabi ko sa iyo, hopeless. Sabi ko, hopeless. Ganyan yon. So, Carlo Kalumpang, kahit napakaganda pa ng i-offer sa'yo ng bagong Pilipinas, progress, build better more, napakagandang mga programa. Baliwala sa iyo yan. Kasi, patapon ang buhay mo. Pero, kahit na nahihirapan ka, ang ganda ng pananaw mo. Kasi, very hopeful ka. At ang buhay mo ay may halaga. Diba? Kaya, ang tingin mo sa mundo, maganda rin. Very hopeful. Pero kung patapon ang buhay mo, lahat ng tingin mo sa mundo, sa paligid mo, lahat puro negative, hopeless, parang silukring. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya sa tingin mo, walang nangyaring maganda kasi hopeless ka kasi. Yung buhay mo patapon. Yan kasi, yan. Sige, banat pa more. Yan. Masakit pa naman ako magsalita. Kapag ako ay naiinis sa mga masakit pa naman ako magsalita. No? Pero totoo. Tingnan natin kung gaano kabigat yung ginawa ni Duterte na kill joke, no? Tingnan natin. Yan. Tingnan nyo mga kaibigan Ang hilig nilang magsasalita ng mga ganito. Pero kapag inaano sila, no? Dinadivert nila, sasabihin. Nagpapabiktim sila. Ay, talagang binupolitika nyo kami. Ay, puro kami na lang ng kami. Ay. Tingnan natin yung ni Duterte, ha? Di ba? Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Tuwan-tuwa pa yung mga tao. Tuwan-tuwa mga daddy shits. No? Ganyan ang utak ng mga daddy shits. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to
pasabugin na lang natin yung ano. Oh, diba? Oh, grabe, diba? Grabe. Oh, grabe, diba, mga kaibigan? Alam mo, hindi talaga yan dapat na palampasin. Yang sinabi niya, hindi yan dapat palampasin, mga kaibigan. Kasi, kita mo, nagpapalakpakan. Mga kaibigan, nagiging ano na nagiging normal. Nagiging common na lang ang pagtsugi ng buhay ng tao. Wala na talagang walang values. Walang Diyos. Wala nang values, wala nang Diyos. As in, kung ano na lang ang gusto nila, yun na lang ang gagawin nila. Wala nang sinisino, wala nang sinasanto. Kaya, tama lang yan, no? Na talagang sampahan yan ng kaso, mga kaibigan, no? Tama lang talaga yan, nasampahan yan ng kaso. Kasi, biruin mo guys may mga nanonood, may mga nakikinig, may mga bata. So mga kaibigan, meron tayong mga future generation, yung mga bata ngayon sa susunod na salinlahi, magiging magiging teenager, hanggang magiging adult. Kung makakalakihan nila ang ganitong klase, walang values, mga kaibigan, makakapag-produce tayo ng isang society na mga killer. Kung hahayaan lang natin ito, mga kaibigan, itong ganitong klaseng pronouncement, guys, makakapag-produce tayo. Community of killer. Yan ang totoo, mga kaibigan. Makakapag-produce tayo ng community ng isang bansa na puro mamamatay tao. Mamamatay tao. Kung hahayaan natin yan, yung ating mga kabataan, kahit yung mga adults, mga matatanda, brainwash na Sa bagay, mga didishits yan. Kaso meron tayong mga tinatawag na empty minds. Sino itong mga empty minds na ito? Sila yung mga bata. Sila yung tinatawag na blank slate of paper. Yung mga bata, sila yung blank slate of paper. Sila din yung tinatawag na mga empty bottle. Etong mga bata natin, itong mga bata na to, dahil sila ay empty bottle, kapag ano ang naririnig nila sa matatanda, naririnig nila, magiging common na lang ang pagpatay ng tao. So, ito yan, Halimbawa, ito yung mga sinasabi ni Duterte tungkol sa pagpatay ng tao, puro sa mga kabastusan, sa mga kung ano-anong mga sinasabi niya na hindi magaganda. Maririnig ng bata yan, mapupunta yan sa mind ng bata. So, mafe-feel ngayon yan, puro mga kabastusan, pagpatay ng tao, puro mga jokes na hindi magaganda, kung ano-ano, hanggang sa mapupuno yan. Mapupuno ito. Halimbawa, puno na siya. So, ano ang laman ngayon ng utak ng bata? Ang magiging laman ng utak ng bata, kung ano yung narinig niya kay Duterte, kung ano yung naririnig niya sa matatanda, puro pagpatay ng tao, puro mga joke na mga pangit, puro mga kung ano-anong kabastusan. So, yung bata ngayon, mga kaibigan, lalaki siya na ganun. Wala siyang values. At wala siyang ituturo na magandang values sa kanyang mga anak. Tapos yung mga anak niya, ganun din, mga kaibigan, mamanahin ngayon yung kung ano yung tatay nila. Hanggang ano na yan, mga kaibigan, down to the next generation, up to the next generation, ganun na yung ating henerasyon. Hanggang sa makakapag-produce tayo a nation of killer. Magiging bansa tayo na puro mamamatay tao. Kaya alam, mga kaibigan, tama talaga yung ginawa ni General Torre na talagang sampahan ito ng kaso. Hindi natin dapat ito palampasin, mga kaibigan. Kasi hindi na ito maganda. Kung ito accepted sa panahon niya, 6 na taon, mga kaibigan, nagtiis tayo sa lahat ng kanyang pagmumura, nagtiis tayo sa lahat ng kanyang mga death threat, nagtiis tayo sa lahat ng kanyang pagbanta, na shoot to kill, nagtiis tayo
sa lahat ng kanyang ginawa, ang mga order niya na itsugi nyo, itsugi. Puro tsugihan, puro pagpatay ng tao. Nagtiis tayo 6 na taon. Kasi siya ang Pangulo. Pero ngayon, bagong Pilipinas, iba na. Iba na. Ang gusto ng Pangulo natin, disenteng Pilipinas. Isang Pilipinas na disente. Makakapag-produce tayo ng mga disenteng kabataan. Makakapag-produce tayo ng mga citizen na mayroong responsibility, na hindi bara-bara, na ang gagawin puro mura, puro pagtutsugi. Guys, bagong Pilipinas na. Tama si General Torre. Bagong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, tama lang ito. Ngayon, kita nyo, anong nangyayari sa kanila? Oh. Ay, masyado daw siniseryoso. Ay, hindi naman daw seryoso yun. Ay, joke lang daw yun. That's irresponsible. Irresponsible. Pagsasalita ka about kill. Pagkatapos, sasabihin mo, joke. Sasabihin nyo, ay, ano lang yan? Ay, hindi naman talaga totoo yan. Huwag nyong seryosohin. Hello? Kung yung suka, sineryoso nilang mabuti yung suka, na kung titingnan natin, yan talaga yung hyperbole. Hyperbole. Statement yan with exaggeration. Ang ibig sabihin lang ni PBBM, sa pinag-deliver ka lang ng suka, nagkaroon ka na ng certificate of candidacy, ibig sabihin yan, wala ka namang pagsasanay para magsenador, wala ka namang experiences, wala ka namang magagandang mga credential, bigla ka na lang nagkaroon ng certificate of candidacy. Yun lang ang ibig sabihin ni PBBM. Yan talaga ang hyperbole with exaggeration. Yan talaga yun. Pero anong ginawa ng mga DD sheets? Anong ginawa ng PDP Laban? Yun ang sineryoso nila. Galit na galit sila sa suka. Sa statement ni PBBM na suka, sobrang gigil na gigil sila. Sineryoso nila yung suka, ah. Take note, ah. Sineryoso nila yung suka na statement. Pero, yung kill na sinasabi ni Duterte, huwag daw seryosohin, joke lang daw yun. Tingnan mo mga utak, bugok ang mga gago. Saan ba dyan ang mas matindi? Yung sabihin mong pinag-deliver ng suka? O yung sasabihin mo na magtsugi ng 15 senador? Na bubumbahin ang mga senador na to? Saan dun ang matindi? Di ba mas matindi yung sinabi ni Duterte? Pero itong mga DD sheets, ang sabi nila, joke lang daw yun. Wag daw pagtuunan ng pansin, joke lang daw. Pero yung suka, hindi sila makamove on. Galit na galit sila doon sa suka ang sinabi ni PBBM. Talagang sineryoso nila, dinibdib nila ng gusto. Pero yung kill na sinasabi ni Duterte, joke lang daw. Huwag nyo daw isipin kasi joke lang daw. Diba? Iba talaga ang utak ng mga kulto ni Duterte. Kulto yan eh. Kulto yan. Di ba kahapon nag-ano ako sa inyo, tinapik natin yung characteristics ng isang kulto. At pasok na pasok yung mga DD sheets. Pasok na pasok yung mga followers ni Duterte. Pasok na pasok. So, DD sheet, mga kaibigan, ang DDS ay isang malinaw na kulto. Kulto. Iyan nyo yung live ko kahapon. Panoorin nyo yung live ko kahapon para makita nyo na pasok ang DDS sa mga kulto.